Sabi nila, wag basta-basta magtitiwala sa mga Koreans. Ganito pala yung ugali nila. Base na rin ito sa aking naging personal experience. Anyong, ako nga pala si Chingo Je. OFW ako dito sa bansang South Korea. Dating tambay, pero ngayon nagsisikap para makaahon sa buhay. So for today's video nga ay mamamalingki muna tayo sa mga oras na ito. Dito pala sa lugar na ito yung nagtrending na video ko sa Reels. Pinakita ko kasi doon yung bago gawin tong kalsada na to. At talaga namang nakaka-amaze kung gaano kaganda yung pagkakaayos nila dito. Sino ba naman ang hindi matutuwa kung ganito kaganda yung makikita mo sa kalsada? Bukod sa napakalinis na ay napakaaliwalas din ng paligid. Kaya lang may mga hindi pa rin talaga natutuwa. Yung mga Pilipino na laging kinukumpara ang Pilipinas sa South Korea. Pero totoo naman na ibang iba talaga pagdating dito sa South Korea. Pero masakit lang sa part na palaging ikinukumpara ang Pilipinas sa ibang bansa. Kawawang Pilipinas. Kaya kung nakakapagsalita lang ang Pilipinas, malamang sasabihin niyang pagod na ako. O siya, bakit ko nga ba nasabi na wag basta-basta magtitiwala sa mga Koreans? Ganito kasi yung kwento. Ito yung isa sa naging experience ko dito sa South Korea. Nung last time kasi na namalengke ako, hindi ko namalayan na naiwan ko pala yung ATM card ko. Dito kasi sa Korea, ginagamit naming pangbayad ay ang credit card. Pwede namang cash, pero mas madali kasi magbayad sa card sa mga tindahan. So ayun na nga, after ko nga bumili dun sa tindahan, nagmamadali na akong lumabas sa mga oras na iyon. At sa sobrang pagmamadali ko nga ay hindi ko napansin, naiwan ko pala yung ATM card ko dun sa store. As in wala na talaga akong kaalam-alam na naiwan ko na pala yung ATM card ko. Buti na lang at yung sumunod sa akin na customer na babae na may kasamang anak, dali-dali siyang lumabas at hinanap niya talaga ako. Nagulat na lang ako nang may sumisigaw ng Jogyo, Jogyo. Sabi niya, excuse me. Tapos nilapitan niya ako. Sabi niya sa akin, naiwan mo yung card mo. Siyempre in Korean, at sobrang nagpapasalamat nga ako sa tao na yon dun sa pinakita niyang honesty. Kaya dun sa mga tao na nagsasabi na wag basta-basta magtitiwala sa mga Koreans, hindi siguro sa lahat ng mga tao dito sa South Korea, dahil karamihan sa mga tao dito ay napakadisiplinado. Base na rin yan sa aking personal experience at obserbasyon. At isa na rin siguro sa dahilan kung bakit takot gumawa ng masama ang karamihan dito sa South Korea, dahil yon sa mga nakakalat na CCTV dito sa lugar. Isa siguro to sa dahilan kung bakit low crime rate dito sa South Korea. O siya, nakalimutan ko, mamamalingki pala tayo ngayon. Dito pala tayo ngayon sa Paris Baguette. Balita ako sa Pilipinas, sobrang mahal daw ng mga tinapay ng Paris Baguette doon. Dito rin naman sa South Korea, kung i-convert mo sa pera ng Pilipinas, hindi rin pala ako laging bumibili dito for content purposes only. Eh di wow, marami rin pala silang mga paninda dito. May mga candy, chocolates, cake, at iba't iba pang klase ng mga tinapay. 정수세요 담아드릴까요? 네. 술장 900원이요. 카드 납부 넣어주세요. 안녕히 가세요. So after ko bumili doon sa Paris Baguette, ay nakita ko naman tong Olive Oyang. Dito pala yung bilihan ng mga pampaganda at pampapogi katulad ko. Katulad din ito ng Watson doon sa Pilipinas. Maraming iba't ibang klase ng pampaganda at pampapogi. Pero hindi naman ako bumibili dito. Alam ko naman na kasing pogi ako. Lakas naman ng loob mo. O siya, hanggang dito na lang yung ating video. Don't forget to like, follow, comment, and share. Annyeong!